Okay, take two. Welcome back sa White Mesa, guys. White Mesa? Yes, sir. Episode 3 ng Kahit Saan Podcast, kung saan nagpa-podcast kami kahit saan. Nga pala, nasan tayo ngayon? Dito pa rin tayo sa bahay ni Renz. Okay, guys. Dito kami sa bahay ni Ren, sa compound niya. Hindi, nasa ano kami? In short, Carmo. Nasa Carmo kami. So, etong lugar na to, spot siya dito sa Taypa. Sa mga taga Macau dyan, hindi pa nakakapunta ng dito. Pero imposible kung nandito kayo sa Macau dahil ang liit lang ng Macau. Ito yung lakeside na tapat ng church dito sa Taypa. So, ano to, maraming tambay dito at isa na kami dun. So, pakilala tayo sa isa. Ako, kilala nyo na ako. Otit ng White Mesa. Sino ako? Si Renz pa rin ako. Pakilala ka, tol. Hey, what up? I'm Marco. I'm born here. Shoutout sa mga born again dyan. Totoo ba yun? Danilo nga pala. Alright. So ano lang, born here. biglaang ano lang to, biglaang aya ng may-ari ng lugar na to. So nag-aya siya na magtubats daw dito sa compound nila. Hindi kami nagbibiro, kay Renz talaga tong lupa na to. Taga-saan ka? Taga saan? Yes, sir. Taga dito lang. Tambay, taga Macau. Ano Born ba? and raised? Born and raised. Hindi naman born. Raised lang. Huh? Oh, raised lang ako. Oh. Saan ka pinanganak? Sa Pinas pa rin. Pinas ka. Kaya lang after 3 months, kinapon na ako dito. So, Basically, born and raised. Born ka lang doon, dito Race. Yes, sir. Ikaw, Dan, taga-saan ka? Ganon din. Sa atin lang din pinanganak, pero dito lang din lumaki. Ano kung siya 3 months, ikaw ano naman duration? Siguro 1 year. Nagpa 1 year ka naman sa Pinas. Oo. Ikaw, Jair, where you Oh? from? Siyempre. Raised from here, born from there. Baliktad. Baliktad naman siya. Matigas yun, matigas. Siyempre, dito ako pinanganak. Tapos, lumaki rin naman. Dito. Lumaki din dito. Oo. Ganun. Tapos, Ikaw ang born and raised. oh, born and raised. Pero, siyempre, umuwi rin ako ng Pinas. Bakit? Hindi ba nga, sa Luso Chinesa nun, wala, hindi ako marunong parang magbasatan. Hindi ako focus sa pag-aaral. Kaya, tinapon ako sa Pilipinas ng 1 year. Magbasa na? Readings lang. So, kahit sulat. Like ng Chinese character? Hindi, ng Chinese character? Alphabet na ABC, ganyan. Ganon? Grabe naman sila sa'yo. Ano ka lang, late bloomer Oo, late bloomer. sa pananalita. Oo, parang ganyan, late bloomer. Bali, ikaw yung Einstein namin. La! Late bloomer, 5 years. Tapos yun. Nung nagkita na ulit tayo sa Brito na. Karito? Hindi ba Karita? Karita? Hindi ba? Tapos, Brito. Kung na rin maalala. Tapos yun. Trabaho sa Pinas. 6 years. Sa Pinas? Pinas ba ang considered nun? Actually, basta lumaki ako sa Pinas tapos barko na ng international. 6 years. Sumuwi na ulit ako dito. So, seaman ka pala? Di ka na-inform? Hindi. Akala ko sa Pinas ka lang. Yeah. Basta yan. Bakit nandito ka na ngayon kung seaman ka? Hindi, syempre maghanap na akong trabaho dito. Ano naghanap ng trabaho? Kumusta naman yan? Kano naman? Finally. Ano bang ano mo? Anong line of work mo ba? Sa barko? Hindi, like anong career mo ngayon? Like ano ba? Sa ngayon? Doppelmayr. Parang system operator as of now. Ano yun? Hindi ko alam yun. Nag-ooperate ng cable car. Cable car. Okay, gets. Yun ang alam ko Operate tapos pag may mga problems yan. Pero nakahanap ka na ulit ng work dito?
Hindi, yun na yung... Ngayon, yun ang Oo, work yun mo na ngayon yun. dito. Nga pala, January ka. Wala bumalik. Ano ako, sa April 1 ang start ko pa naman. At least nakapagbakasyon. Oo. Sure ka ba? Baka April Fools yan ha. Oo nga, seryoso, April 1 ka? Oo. Baka binibiro ka lang nung papasukan mo. Di ba schedule mo 1 week lang? Di ba Oo. schedule mo 1 week lang? After 1 week, wala na. Mahalin mo, 1 week probation. 1 week probation nun, tigas mo. Tapos tanggal ka na after nun. Okay na yun. Ano, So yun nga pala, galing sila nag-basketball. Nagkita-kita lang kasi kami. Bali, si Jared at si Danilo nag-basketball. Ewan ko dito kay Renz ko nung ginawa ng bola lang daw siya. So ako galing ako ng work, galing ako kay Gordon. So kalalabas ko lang din. Ito yung mga times na, lalo na yung mga ganitong klima. Actually, ang ground temperature ngayon dito sa Macau. Ano ba ground temperature ngayon? 22, 21. Yung mga ganun. So ito yung para sa amin, ito yung perfect weather para tumambay dito sa Carmo. Kasi hindi siya ganun kalamig, hindi rin siya mainit. Kumbaga, sweet lover. kumbaga talagang saktong pang tubats lang talaga kami dito. Nga pala, speaking of basketball guys. Total hawak mo na yung mic dyan. Sino ang NBA tayo Sino ang ang like player of your liking? Sa ngayon, today's NBA, sino ang mo? Michael Jordan. Today's game nga eh. Ay, today's game ba? Today's game. Wala, hindi Today's ako nanonood ng NBA. Ganon? Oo, laro lang ako. Ikaw, Dan. Wala. Ever since nawala si Kobe. Kobe lang. I mean, Pero pagka today's game. nanonood lang. Today's game. Jokic. Possible. Jokic talaga. Grabe. Matindi kasi si Jokic. Parang siya eh. Siya yung pinaka-complete player eh. The Joker. Ano kasi siya eh? Position 5 siya, center. Tapos, kaya ako nasabing parang all-around player siya kasi meron siyang passing skills at handles ng point guard. Meron siyang shooting ng shooting guard. Basta siya, all-around player siya. Ano siya, kahit saan mo siya kahit sa tres, pwede mo siya ilaro sa tres kasi 'di ba daming bigs ng ng Nuggets. Pwede mo siya ilaro sa tres, pwede mo siyang ilaro sa 4, kahit saan mo siya ilagay. Kumbaga, depende na lang sa matchups ng team na kalaban nila kung saan siya pepwesto. Pero usually, siya nagra-run kasi ng ng 5. Pero minsan pagka-clutch time siya nagra-run ng point eh. So yun yung kaya siya yung parang parang siya eh. Para siyang LeBron. Parang ganun. Grabe NBA ngayon, no? Bakit? Parang one-man team na lang. Kulang lang, maging referee na rin din siya eh. Sino? Lebron, di ba? Si LeBron? Oo. Coach pa siya. Oh? Hindi, tsaka pag tinignan mo ngayon, 'di ba sa bench, pag tinignan mo sa bench, 'di ba pag pagka isa-sub ka, magsusuot ka ng parang yan ang tawag nila doon, yung parang warmer, 'di ba? Parang hindi ka lamigin. Siya, alam mo ano sinusuot niyang warmer. Yung suot ng mga coach, 'di ba? Yung itim na long sleeve na Nike, 'di ba? Siya lang yung nakaganon kahit hindi ako nagbibiro, kahit tignan niyo yung mga highlights or mga replay. Yung mga players nagsusuot nung parang team jersey na pang-warmer o yung jumpsuit. Highlights, oo. Pinapalabas Siya lang ang game si LeBron lang yung nakaitim doon pag lalabas siya ng court. Totoo yun guys, patignan nyo lahat ng mga highlights tsaka mga laro, replay. Yun. Ikaw, anong balak mo ngayon, Renz? Anong balak? Anong Balak balak saan? mo ngayon? Like, Wala. let's say, hindi pala pwede sabihin yun dito. Bawal pala isa-publicize yun. Oo nga. Bawal yun. Wala namang balak eh. Wala ito, same, boring. Ito kasing si Renz, bali, ka-work ko siya sa Gordon Ramsay. Parehas kaming chef ni Renz. So, pero, hindi kami doon nagkakilala ni Renz actually. Nagkakilala kami ni Renz way back 2018, 19, mga ganon. Basta alam ko, nasa Galaxy na ako nag-work nun eh. Nung kami Galaxy na ako, wala na ako sa Win nun. Ay, hindi, gagi. Win pa ako nun, hindi. Kung win ako nun, year 2015 yun. Kasi, 2018 nga. Mga siguro 17, 18 tayo nagkakilala. Kasi, nag-start ako sa Win 2015 eh. Tapos, nag-resign ako noon 2018. So, mga around those years, 17, 18 siguro tayo nagkakilala.
Nung nakilala ko si Renz, guys, hindi pa siya chef noon. Ano siya, nasa service side siya. So, anong nag-ano sa'yo, tol? Anong naisip mo, bakit mo biglang ginusto na magkusina? Kasi, di ba, ano yun, way before ba, before service ka na talaga or may experience ka na dati sa kusina? Yun muna. Actually, dapat talaga, sa kitchen na ako noon. Sa SW? Hindi naman totally sa SW. Nag-apply kasi ako sa WIN. Kaya lang, nung mga times na yun, ang gusto lang nilang tanggapin, mga taga-IFT, nakita nila CUM, City University. Sabi nila, policy ng WIN dapat taga IFT or taga ano yun? MUST. MUST. Oh, so edi tamang muna, service muna sa bar. Sa ano bang bar? After 3? Doon ka nagtrabaho. Kaya yun ang tambayan. Okay lang. Okay naman siya dati. Ngayon medyo luma na rin eh. Tapos nakita ako nung one time doon nagparty yung mga taga SW. Doon ko naman nakilala si Sir Bong. So si Sir Bong ang nagpasok sa iyo sa SW basically. Yes, sir. Kumbaga parang siya yung naglakad nag-pirate sa'yo. sa akin. Okay. Ayos, paano mo nakakwentuhan si Tito Bong nun? Like paano? Paano yung naging sitwasyon nun? Or for example, nagsaserve ka? Nasa nasa bar. Tapos? Nagawa ng mixture, nagpo-pour ng beer. Tapos bigla siyang lumapit sa bar. Di ba lokal ka? Sabi niya. Kasi naghahanap kami ng isang lokal eh. Kailangan namin ng lokal Quota. na service. O, kailangan ng quota sa SW. Siyempre, tinanong ko muna yung manager ko sa After 3. Sabi niya, kunin mo na yung magandang opportunity yun. Twin Palace na yun. Aba, hindi lahat ng boss ganun ha. Kasi usually, syempre, pag ikaw yung staff mo yali, syempre, isipin mo, mawawalan ka ng tao. Hindi, syempre, mabait kasi. Hindi, yun nga, kumbaga, hindi nga, maswerte ka pa rin. Kumbaga, hindi lahat ganun. Na, syempre, tayo, kung halimbawa, ikaw ba, business owner ka. Tapos, for example, alam mong maayos naman yung tao, papakawala mo ba? Di ba, kumbaga, ang pwede mong gawin nun, tapatan mo yung ipapasahod. Parang ganun. Pero the fact na nilet go ka niya para sa mas better na opportunity, as a person, okay yung naging amo mo sa After 3. Yun kasi ang niya, perspective niya. Kung may magandang future para sa iba, at, kasi alam niya yung buhay sa bar, hanggang doon na lang eh. Kung wala ka namang ibang, hindi ka naman mag-excel. So, shoutouts dun sa may-ari ng manager? Manager. Shoutouts dun sa manager ng After 3 nung panahon na nandun si Renz. So, hindi lahat ng tao ganun. Hindi lahat ng... Actually, bihira yung mga ganun tao na magpupush sa'yo sa... Actually, di ba? Kung isipin mo, may na-lose sila eh. Kumbaga, syempre, isipin mo, hiring na naman. Kailangan na lang maghanap na naman ng tao. Tsaka mabait talaga yun. Mabait yun. Ngayon, nasa Lululemon siya ngayon eh. Saan yun? Lululemon? Yung Lululemon. Okay, gets. Umalis na rin siya eh. Si Wala na. Hindi, umalis na siya sa bar, di ba? Lumipat siya. Pero ngayon, nandun pa rin siya. Mukhang mas maganda yung buhay niya sa Lululemon eh. Kasi hindi na siya umalis eh. Share. Anong maganda sa ano? Bawal daw i-share ang ng perks ng Lululemon. Kahit hindi ako staff doon, bawal daw i-share. Basta maganda ang perks ng Lululemon. So, pero, ano yun? Pero ang sabi niya, mas maganda daw ang perks ng Apple. Kaya kung gusto niyo mag-Apple, galingan niyo. Apple Store? Apple Store. Apple Store, baka naman. Baka naman. Apple. Ay nga pala, ito iniinom namin, baka makita nung may-ari ito, Asahi, tsaka Sapporo, baka naman din. Baka naman. Ginigina. Kung bayaran, bigyan mo lang libreng Sapporo. Oo, kailangan lang ng daily supplies ng Sapporo daw. Kahit wala nang bayad, guys. Sapporo, papakita ko lang. Magpapaalam na ako guys, sa uulitin. Sila munang 3. So, ubusin ko muna. Kailangan nang umalis ni Danilo dahil may pasok pa siya. Next time. Next time. Balik ka. Thank you. Ingat, tol. Next week. So, mabalik tayo, Renz. So, yun nga. After nung kay Sir Bong, so naging service ka sa SW. Doon na tayo nagkakilala noon eh. Oo. Ngayon, paano ka namang ano naman yung
naging way para mapunta ka sa kitchen? 'Di ba sa nag-kitchen sa SW ko nag-kitchen, 'di ba? Oh, doon ako sa SW. Actually, before lahat ng yan, wala eh, alam mo yung kailangan natin makasurvive kasi nga mahal ang tuition ng university. So, nag-aaral ka nun? So 3 trabaho yung ginagawa ko nun. College grad ka? Okay, gets. Bali sa umaga, sa Marriott ako nagtatrabaho sa tawag nito? VIP service. Ano yung puro part-time yun? Puro part-time lang. Hindi naman pwede yung ano eh. So sa SW, part-time ka rin? Hindi, sa SW full-time na ako noon. Yun yung saktong nag-graduate na ako ng university. Kaya na-timingan talaga yun. Na nakapag talagang literal na full-time ka na. Pero tindi rin nung dedication mo. Kasi guys, sa totoo lang, kung ikaw lang nagpapaaral sa sarili mo dito sa Macau, actually mahirap, tsaka mahal, 'di ba? Mahal eh. Mahal talaga siya. Hindi naman ako matalino para maging scholar, so trabaho na lang. So after ng umaga, sa hapon, sabihin natin 6 to 12, sa kusina naman ako, Max Orlis. Max Orlis dito sa Venetian. Max Orlis naman. Guys, ngayon ko lang rin nalalaman kay Renz yun. Ngayon ko lang nalalaman yung storya na ganun pala yung naging way niya para makagraduate. Shit, parang alam mo yun. Kasi tayo nga lang ngayon, 'di ba? Parang nakakapagod na yung pa kaya multiple jobs, tangay na. Kaya yung mga panahon yun, hindi ako na-i-invite ng mga kaibigan ko. Kasi nga wala akong oras. Hindi, okay I naman need to yun, survive. tol. Hindi yun. Tsaka priorities. Kumbaga, ayun naman na maganda eh. Kumbaga, para sa mga makakapanood din ito, or at sa mga nanonood sa White Mesa, tulad lagi na sinasabi ko, know your priorities muna. Kumbaga, lahat naman yan, tulad yan, mga aya ng tropa. Mauulit yan guys eh. Pero yung oras na kailangan mo ilaan para sa priorities mo, yun yung mga opportunity na baka hindi mo na makuha ulit. So, as much as possible, talagang priorities first. Tapos, after nun, pag okay na yung priorities mo, tsaka ka mag-isip ng mga bagay na, alam mo yun, leisure, alam mo yun, in between. So, yun, paano ka naman napunta sa kusina? Ano yung naging way? Fast forward. Nasa service na ako. Siyempre, ginilayon ko muna sa service kasi umasa na may makakapansin. Kaya lang, yung inasahan ko, inofera ng magandang posisyon sa Pinas. Kilala ko to. Kilala ko yun. Isa lang naman yun eh. Isa lang naman yun. Tapos yun, medyo nawala na akong gana sa service. Kumbaga, syempre siya rin yung... Siya rin yung daan talaga eh. Kaya lang, maganda naman yung nangyari sa kanya. Okay na yun. Kumbaga, parang siya rin kasi parang ako kasi minsan may ganun din ako sa trabaho eh, lalo na dati rin sa Win. Alam mo yung isa-isa na nag-aalisan yung mga kasama ko nung mga una, parang hindi naman sa tinamad, pero alam mo yung parang iba na yung vibe ng work pag parang parang ang lungkot na minsan. Kaya minsan sinasabi nila na work is work, or kumbaga parang trabaho lang. Minsan kasi yung mga band na nabubuo sa trabaho, hindi mo rin masasabi na parang nandito ako para magtrabaho. Minsan kasi nagiging driving force natin yung mga kasama rin natin sa trabaho eh, di ba? Kahit anong pilit mong iwasan eh, talagang kailangan talaga ng ganun. Tsaka siya, kumbaga, Mahirap i-balance. minsan nga parang tsaka maganda doon, alam mo yung tipong kahit ganong ka-busy, pero pag alam mong okay yung mga kasama mo, parang ang sarap pa rin magtrabaho, hindi mo ramdam yung busy. Pagod. Yung pagod mararamdaman mo na pag uwi mo eh. Pero yung habang nasa trabaho ka, tas alam mong okay yung kasama mo, na kahit tangina sobrang dami, sobrang busy, pero alam mo yung masaya magtrabaho. Yun, kitchen. Siyempre, may alam na ako sa kitchen. Gusto kong bumalik talaga sa kitchen. Hindi, ang ginawa ko, napansin ko yung mga service, hindi sila close sa kusina. Yun naman usually. Ang ginawa ko, kinaibigan ko lahat ng mga nasa kusina. So, nakikita na ng mga katrabaho ko, bakit ka may mga side dish? Bakit ka may mga yung pagkain after work? Kaibigan ko yung mga chef eh. Ginakaibigan ko eh. Tapos ayan, sila unti-unti nangihingi na rin, nakikishare. Tapos di nila alam,
Hindi nila alam ano ka na. Nagpapapirata na pala ako. Oo. Pero hindi naging effective yun sa dati nilang head chef. Kaya, okay lang. No problem. Tapos, gano'ng katagal ka nagkusina sa SW nun? Naka 2 years din ako. 2 years ka nagkusina. So, from sabihin natin 2017 tayo nagkakilala or 2018. Hindi, 2017. Sure yun. Kasi 2018 January ako nag-resign eh. So, 2017 yun sure nung nagkakilala tayo. 2018 siguro. Hindi, tol. Kasi 2018, January 2018, umuwi na ako eh. Paano yun? Kasi 2018 ako nag-start ng service eh. Or 2019 ng January ako nag-resign. Siguro. Pwedeng ganun. Basta nagpuno tayo sa isang party sa Suns eh. Kasi hindi, 20... Nakalimutan ko kung kaninong birthday yun eh. Oo nga. Pinakilala ako sa'yo ni JM. Actually, yun yung kagandahan din dito sa Macau dahil nga maliit. Usually kasi dito sa Macau. Connect the dots. Oo, connect the dots talaga. Kumbaga, lahat ng feeling mong kakilala mo, meron din silang kakilala dun sa kabilang grupo na, alam mo yun, parang may common friend sa bawat circle dito. Kaya, malabong hindi magkakonekta yung mga tao dito sa Macau, especially sa Filipino community. Ito si Jer, baka makakonect ka rin. Ayan na, connected na kami ngayon. Mahilig yan sa ano. Gamer yan. Gamer ka rin. Laging 1:30 ang schedule niya naglalaro. Ay, hindi. Bagong buhay na ako. Ano nilalaro mo dati? Kung nagbagong buhay ka na ngayon? Apex. Apex. Sa ngayon, Apex. Yun yung parang first person shooter din, di ba? Dati, kaya ayoko na. Nainis na ako. Stressful na laro yun. Stress yung MMR. Stressful na laruan Alam mo, do. gagaling mga kasama mo. Sabi, wala pang mumurahin ka. sabi nga nila, ang laro ng Dota hindi para sa lahat. Kumbaga, Others. ano yun, yung laro ng Dota, kailangan mataas ang pasensya mo. Pangpasensyahan talaga yun. Paano ka naman napunta sa Gordon? Gordon? Mm. Eh di, syempre, yung mga dating mga dating staff din ng SW. SW na pandemic. Dapat talaga babalik sila SW, kaya lang nunahan sila ng Gordon eh. Matagal No, kasi tsaka dito kasi lalo na yung mga na-pandemic kasi syempre mga hangga't makakabalik, talagang babalik. Kumbaga kahit sang company basta lang makabalik kasi usually karamihan ng mga nakilala ko nung mga na-pandemic. Alam mo yung sobrang unexpected nung nangyari na may mga binabayaran pa silang mga bahay, kotse. Kumbaga, yung mga tao na yun talagang syempre wala silang choice na hangga't makakabalik. Kumbaga hindi na sila pipili ng company na gusto nila basta makabalik lang kasi actually dito naman sa Macau, mga tol, basta nasa hotel ka na makapag-work ka dito sa mga hotel, ano na rin talaga, kumbaga stable na talaga. Hindi naman, may mga company na mas malalaki yung sahod compared sa mga ibang company dito. Pero, basta nakapasok ka na talaga sa hotel dito, kumbaga hindi mo na aanuhin eh. Kumbaga kaya ang daming tumatanda sa Macau dahil ang ganda ng sahod, sa totoo lang. Baka malapit sa Pinas, yun yung nagustuhan ng iba. Oo, kumbaga anytime na gusto mo umuwi. Dati nga ginagawa ko pagka yung homesick talaga ako, yung tipong magdikit lang yung off ko, tapos didikitan ko ng isang AL. 3 days, uwi talaga ako ng Pinas. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ang travel time lang from Macau to Manila, vice versa, is 1 hour and 40 minutes. Maximum 2 hours. Maximum 2 hours kung halimbawa kung merong air traffic, 'di ba? Usually may mga ganun. Depende sa airline. Oo, depende din sa airline. Hindi, ang ano lang naman yung travel time lang ba? 1 hour and 40 minutes lang. Oh, 1 hour and 40 minutes lang talaga yun. Hindi, dati parang 2 hours yun. hindi. Paano mo lang yun? Minsan kasi kaya nagtutour siya kasi yung air traffic yung hindi ka makapag-landing agad, yung paikot-ikot sila. Ano kasi ang tawag nito? Sa Clark ako sumasakay noon, kaya parang yun ang naalala ko. 2 hours. Clark? Bakit? Paano? Nasa north yung Clark. Siyempre, ito Clark, ito ang Manila, Macau. Yun ang pagkaalala ko. Oo nga no, ngayon ko lang na-realize yun Pero katulad ng PAL, mas mahaba yung pag-PAL, mas mahaba yung flight kasi parang ninanam pa ng piloto yung paglanding eh. Nakikita mo dahan-dahan siyang umiikot sa Pinas sa Maynila. Oh. It's either that or hinihintay niya yung permit niya makalanding. Makikita mo tayo, paikot-ikot lang siya sa Maynila eh. Pero alala ko talaga 2 hours yun. Baka parang
Nag-modern na Bumilis na eroplano. Bumilis na eroplano, no? 15 minutes. Malay nyo ba? Hindi, pero yun nga, kasi eto, hindi sa nang bubullshit ako, ah. Hindi sa nang bubullshit ako, nung etong flight ko, nung nakaraan, umuwi ako January, di ba? Ano lang yun, inurasan ko talaga. Yung start nung paglipad, ah, hindi yung the way lang nasa airplane, hindi. Yung asin talagang tinimeran ko yung paglipad. 1 hour 30 minutes, tol. So, ibig sabihin, sabi ko, tangin na yun. Ang bilis. Hindi, tsaka hindi. Ibig sabihin, yung 1 hour and 40 minutes, estimated time lang siya. So, kumbaga, depende pa rin siguro sa air traffic na kung halimbawa, wala namang mga ano talaga, mabilis. Sipin nyo guys, sa mga, alam nyo naman to, sa mga lokal sa Pilipinas, di ba? Mga Pinoy. Tangina, yung 1 hour and 30 minutes, puta, paano pa lang yun? Ako sa amin, monumento to Pasig pa lang yun, putang inang yan, di ba? Seryoso, para ka lang. So, yun yung sinasabi ni Renz kanina na kaya mandami rin talagang tumatagal dito. Bukod sa, eto isa pang trivia guys, sa buong Asia, Macau ang laki magpasahod. Asian countries, kaya ang daming mga puti din dito nagtatrabaho kasi nga talagang maganda, hindi nga competitive yung salary dito eh. Talagang maganda yung salary, hindi siya competitive salary, maganda talaga yung salary. Tapos bukod nga sa salary, syempre, yun nga ang lapit nga kasi. Tsaka kasi yung sinasabi nila na pagka kasi nagtatrabaho ka na dito na medyo stable, like na sa mga hotel ka, hindi mo na iisipin yung air ticket eh, yung presyo. Kasi affordable na siya eh. Affordable naman siya kapag yung sahod mo, syempre eh. Tsaka syempre, di mo naman laging gagawin yun eh. Kumbaga, pang ano lang naman yun eh. Kung halimbawa talagang homesick ka na, yun na naman gagawin mo eh. Tsaka isa pang take away sa ganun kasi, sa totoo lang dito sa Macau, ang kinaganda ng lifestyle dito, once na may 9 to 5 job ka, wala kasing parang hindi mo ramdam dito yung rich and poor. Hindi. Totoo, kasi parang feeling mo pagka meron kang stable na 9 to 5 job dito, parang lahat afford mo. Parang pantay-pantay lahat ng tao, lahat ng gusto mong bilhin, lahat ng gusto mong kainin, magagawa mo. Nasa sa pagdidisiplina mo lang sa pera mo yun. Pero yun nga, yun yung discrepancy dito na parang hindi mo ramdam na may mahirap mayaman, parang ganun. Kayang-kaya. Kulit nga eh. Kung sa Pinas, siguro, pag kumain ka sa fine dining, wow na yun eh. Dito, pag nag-fine dining ka, parang wala na lang. Oo, totoo. Parang napakasimple na lang sa mga Hindi, tsaka dito nga, yun nga, tulad ng sinabi mo, fine dining. Pag iniisip mo, kasi dito kasi ang lakaran ng pera kasi dito, wag ka lang magko-convert talaga. Kasi syempre pag nag-convert ka, malulula ka rin talaga. Pero kasi ang gamit mo kasi yung currency nila. So dito ka nakatira, wag ka magko-convert. Yung kasi yung usual na, which is hindi ko naman din masisisi yung ibang OFW kasi nga syempre hindi naman tayo pare-parehas ng sitwasyon. Merong mas mabigat yung sitwasyon sa atin sa Pilipinas na talagang hindi nila maiwasan mag-convert. Pero syempre, daway lang nandito ka nagtatrabaho, kailangan mo rin enjoyin yung sarili mo eh. 'Di ba? So, as much as possible, wag kang magko-convert. Tulad niyan, ba kakain ka sa fine dining sa atin pag nasa Pilipinas ka, parang tangina, sayang yung perang gagastusin ko sa isang gabi ng dinner na kakain lang ako ng mga isang oras. Tapos ganun yung gagastos. Dito kasi guys, hindi ganun. Like, parang pag meron ka 9 to 5 job na stable talaga na, alam mo yung hindi mo iisipin talaga yung value eh. Parang reward mo lang sa sarili mo yun eh. Mismo, yun. Tsaka, dito mo malalaman na hindi lang pagkain yung binabayaran mo. Oo, totoo. Malalaman mo pati service pala. Pero kung yung napuntahan mo, mahal as walang service, kasalanan ng restaurant yun, hindi na sa iyo. Pero hindi, dito naman sa Macau, hindi naman kumbaga sobrang limit nung ganun eh. Kumbaga karamihan naman ng mga establishments restaurants dito talaga may service din talaga. So yun. Yun naman yung kanagandaan dito sa Macau. So sa may mga nagpaplanong, lalo na yung mga first time na mag-abroad, na kung natatakot kayo or what na mag-abroad, suggestion ko sa inyo kung gusto nyo muna, lalo na kung first time kayo, try nyo sa Macau muna. Though ngayon kasi sa estado ng Macau, medyo mahirap makapasok ang mga mahirap ngayon kasi yung quota eh. Agency nga mahirap pa din eh. Pero yun nga, kung gusto niyo ma-experience mag-abroad muna, like bago kayo magbalayo yung other part of the globe, try niyo muna mag-Asian. Kung sa Asian country lang, try niyo sa Macau talaga.
Pero kung ang line of work nyo, mga service or like F&B or ano, madali. Ah. Kasi maraming restaurant sa Macau eh. Pero kapag katulad ng siguro engineer, electrician, matagal. Ito si Jair, medyo natagalan nakatrabaho, mga ilangan. Nabot rin ng 2 buwan. Sa lahat ng in-applyan ko, isa lang sumagot sa akin. Bakit? Oo. Siguro, tingin ko kasi mga European naman kasi yung mga tao dun sa in-applyan ko eh. Kaya parang kinonsider nila ako. Ewan ko lang sa ibang kumpanya, malay mo mga Chinese. Sabagay. Mas gusto lang Marunong naman Chinese na. i-hire yung mga kapwa nila. No? Kasi meron din akong kakilala eh, hindi pa hanggang ngayon yata. Parang Si siya. si Red. Hindi, si Red naman kasi paano naman na yan? Wala pa namang... Bossing naman kasi yung gusto niya eh. Mahirap yung kanya eh. kung meron nga naman kasi siyang talaga experience. Hindi mo naman may aalis sa kanya yun eh. Kumbaga right niya na i-demand yun. Oo. Right niya rin sa sarili niya yun dahil hindi ka naman nagbuno ng time sa sarili mo para lang Oo. para lang bumalik din sa entry level, 'di ba? Kumbaga, right niya rin naman talaga na kung halimbawa kung it says sa resume niya and sa experience na niya na ganun. Kumbaga, right niya na kumbaga, ang maganda doon, patience talaga. Kumbaga, kailangan mo rin talaga maghintay. Ako hindi ako makapaghintay kasi nangangailangan na talaga ako. Yun nga. Kung wala lang talaga akong hinahabol, yan. Tsaka okay lang yun. Kumbaga, as is now, kumbaga, kung ano yung available na opportunity, why not take it muna? Kasi malay mo, naman yan eh. Magkakaroon yan eh. Alam mo yun? Hindi mo masasabi eh. Kumbaga, patience lang. So, yun guys. Yun lang naman ang ko. Kung gusto nyo talaga mag-try na mag-abroad muna at natatakot kayo, try nyo dito sa Macau. Kasi at least anytime na gusto nyo umuwi, mau-homesick kayo. Kasi usually, yun naman ang takot ng mga nag-a-abroad eh. Yung malayo sa pamilya eh. Which is talagang mabigat din talaga yon. Based on my experience din, talaga mahirap din yung ganong sitwasyon. Pero yun nga, kung gusto nyo mag-try, at least malapit sa Pilipinas. 'Di ba? Anytime, makakauwi ka. Kasi minsan naman, kahit naman ngayon eh, kahit ako sa tinagal ko ng pabalik-balik ng Pinas or san mang bansa, pa rin, talagang hindi mawawala yung homesickness. Siya eh, ang mangyayari lang sa'yo, matututo ka lang eventually kung paano i-handle yung emotions mo. Pero never na yung sinasabi ng iba na masasanay ka rin. Oo nga. Walang bullshit yun. Walang masasanay sa ganun. Ma-adapt mo lang pero... Ma-adapt mo lang. Pero meron pa rin, kasi ako, parang halimbawa, tulad kanina, alam mo yung paggising mo, para ka lang, alam mo yung wala naman dahilan para malungkot. Pero parang namimiss mo lang sa Pinas, namimiss mo lang yung pamilya mo. May mga ganong shit pa rin. Iba rin kasi ang buhay sa Pinas eh. Ang na lang, eventually, ma-handle mo na lang yung mga ganong homesickness. Yun lang naman ang kalaban ng mga nag-a-abroad eh, homesickness. Kaya yung iba hindi nagtatagal sa abroad kasi hindi nila ma-handle yung ganong klase ng emotion. Kasi isipin mo, meron naman mga blue card dito na puta, 2 decades na eh. Tumatagal, di ba? Kumbaga sila, kumbaga patatagan lang rin. Kumbaga, depende sa pangangailangan mo eh. Pero hindi ko naman inaano yung mga kasi nga sabi ko, iba-iba tayo ng sitwasyon. Pero ako wala akong plano na umabot akong 2 decades na, alam mo yun. Sa Macau. Hindi naman. Mahirap rin kasi magsalita ng tapos eh. Ang ibig ko ba sabihin, wala akong plano na tumanda ng ganun yung cycle ng buhay ko na kailangan ko magtrabaho para makapag-provide. Oo nga, sige, sabihin natin nakakapag-provide ka, pero yung time naman na ibibigay mo rin sa pamilya mo, yun naman yun nawala. Yun yung kapalit. Oo. So ako, as much as possible, sa age ko ngayon, though syempre tumatanda na rin tayo, syempre nag-iisip na ako ng ways kung paano ko mabibreak yung ganun na... Kung kaya mo dalhin pamilya mo, dalhin mo na. Pwede rin. Pwede rin dati yata, ganun ginagawa ng iba, no? Kaya... Dati may ganun, pero mahirap kasi tsaka kasi hindi naman, though second home ko ng Macau, pero pa rin talaga tuloy. Kumbaga hindi ko rin, gusto ko kung halimbawang babalik-balik ako dito, yung for the sake lang na, bisitahin ko kayo, bakasyon, ganun. Pero yung sabihin mo na, na tatanda ako ng as in,
ganun, trabaho provide, tapos ano, hindi ko, kilala mo naman ako wala sa ano ko yun, tol, wala siya sa personality ko. Anything else? I don't know. Ikaw, tol, baka meron kang gustong batiin sa mga nanonood dyan. Ay, may nanonood ba? Yes, sir! Ako walang nanonood. Sa mga nanonood dyan, baka may gusto kang batiin, tol. Wala eh. Bago natin wakasan ng kahit saan past podcast episode 3. Paano ba to? Hindi ko alam eh. Oh, hindi niya raw alam kung Hindi ko alam eh. yari ka sa asawa mo. Di mo alam kung sino Ganun ba yun? babatiin mo. Binabati ko po ang asawa ko. Nag-enjoy po siya ngayon. Eh, actually, dito lang literal na nakatira si Renz. Dito lang siya talaga literal na nakatira. So, yun. Diyan lang siya sa taas. Sa taas lang sila. Ikaw, Jair. Sinong gusto mong batiin? Batiin ko ang aking pamilya dito sa Macau at aking asawa sa Pinas at aking pamilya sa Pinas. Yun lang naman. Ganun pala yun. Hindi ko kasi alam yung mga bati-bati eh. Siyempre, batiin. Kasing ganyan dito eh. So, ayun guys. Sana nag-enjoy kayo sa kahit saan podcast sa aming kwentuhan. Munting kwentuhan na may kasamang alak. Tamang chill. Tamang chill lang. So, ayun. Abangan nyo yung next episode. Mas maganda at for sure ibang information naman na makukuha nyo dun sa next podcast, kaya abangan nyo lang. Seems. Peace.